para sa akin po, no, wala namang basehan yung mga ganyang aligasyon. So siguro mas magandang hindi na natin patulan at manawagan na lang tayo na galangin, no, ang naging desisyon ng Supreme Court. Of course, marami ring magsasabi na madali sa aming sabihin na galangin dahil kami ang kumbaga nanalo sa kaso na ito. Pero it applies for everyone naman kahit naman kami, no, sa ibang mga kaso namin, hindi naman sa lahat ng oras ay nananalo kami. Pero ang importante ay galangin natin ang naging desisyon ng mga huwes, lalong-lalo ng Supreme Court, because we are a country ruled by laws. May mga nagsasabi din na nakikialam daw yung Supreme Court dito nga sa Senate Impeachment Court na may sole power to try and decide. Yan po yung mga argumentong naririnig natin, attorney. Anong masasabi po ninyo? Tama naman po that the Senate has the sole power to try and decide. No? Not very clear po yan sa ating Constitution. However, kung meron ngang mapapansin natin na nagkaroon ng grave abuse of discretion, ay meron din po namang kapangyarihan ng ating Korte Suprema para suriin ang mga pangyayari at tingnan kung merong mga acts that will be deemed unconstitutional. Yan po yung nabanggit ko kanina under Article 8, Section 1, na nagsasaad na merong expanded power of judicial review. Meaning, pwede pong repasuhin ng Korte Suprema kung ano man ang mga naging acts ng ibang sangay ng gobyerno at doon po madidetermine kung merong grave abuse of discretion, which is exactly what happened in this case. Opo, at huli na lang, bago ko ipasa kay partner attorney, kung kasi may hati yung mga senador, yung kanilang reaksyon, hinggil nga po dito sa desisyon ng Supreme Court. So papaano kung sakali man na talagang itutuloy ng Senado yung impeachment proceedings, ano bang, gaano kayo kahanda rin dito? Ano bang mga gagawin po ninyo pag dumating po ang panahon na yan? Sabi ko nga sa inyo, Jade, no, yung itong pagbobotohan, kasi napapabalita na magbobotohan ng mga senador, we will not comment on that because that is an internal process of the Senate at ginagalang po naman natin ang Senado bilang isang institusyon at syempre ginagalang natin ang bawat senador. Pero kung sakali mang mangyari yan, syempre po tayo po ay nakahanda rin dyan at gagawa kami ng mga kaukulang hakbang rin kung sakaling yan nga ang hantungan nitong impeachment. Attorney, magandang umaga. Si Admar po. Marami pong mga pumupuna yung mga hindi sumasang-ayon. Umabot pa nga sa punto na sinisiraan na nila itong tawag nito, Supreme Court, na kesyo tuta daw ni Vice President Sara Duterte at iba pa na bansag, no, sa Korte Suprema na hindi paborable para sa kanila. Wala po ba kayong gagawin na hakbang legal laban dito sa mga sumisira sa Korte Suprema dahil una na rin pong nagpahayag, no, itong si Attorney Ferdy Topacio, ang tagapagsalita ng PDP laban patungkol sa impeachment matter. Ang sabi nga niya dito, the Partido Demokratiko Pilipino thus serves fair warning to all those engaged in scurrilous attacks against the High Tribunal, especially those who have a history of contumacy against it, that consistent with our fundamental beliefs in the rule of law, we will mobilize our resources led by members of our legal team to bring these odious persons before the bar of justice so that the faith and dignity of the Supreme Court may be protected and preserved. Sa panig po ng depensa ng Pangalawang Pangulo, meron din po ba kayong gagawing legal po, ukol laban dito sa mga sumisira po sa Korte Suprema, Attorney? Well, sa amin naman po, no, actually sa aking pananaw, napakahirap magkomento dahil tayo po ay talagang party doon sa naging petisyon, no, na kinamulan nitong desisyon ng Supreme Court. Ginagalang natin ang mga opinion ng bawat isa. We know na simula pa naman ng February or even before that, talagang napakaraming iba't ibang klaseng komento. Wala tayong magagawa kundi respetuhin at galangin, that is democracy. Pero doon sa mga talagang kumbaga ay nang-iinsulto na sa ating mga justices, no? I'm sure the Supreme Court is best to address this issue. Siguro mas magandang sa kanila natin i-direct yung tanong na yan. I'm sure they've dealt with similar circumstances in the past and meron naman silang mga kakulang ginagawa, no, sa mga taong medyo iniinsulto na talaga ang ating mga justices. So sa ngayon po, sa panig namin, siguro marahil mas magandang hindi muna kami magkomento ukol dyan.
Opo, pero dun sa mga individual, sir, na sinasabi nga na ang Korte Suprema ay tuta ni Vice President Sara Duterte, may tugon po ba ang defense panel o mismo ang pangalawang Pangulo ukol dito? Well, sir, wala naman po kasi para sa akin po, no, wala namang basehan yung mga ganyang aligasyon. So siguro mas magandang hindi na natin patulan at manawagan na lang tayo na galangin, no, ang naging desisyon ng Supreme Court. Of course, marami ring magsasabi na madali sa aming sabihin na galangin dahil kami ang kumbaga nanalo sa kaso na ito. Pero it applies for everyone naman kahit naman kami, no, sa ibang mga kaso namin, hindi naman sa lahat ng oras ay nananalo kami. Pero ang importante ay galangin natin ang naging desisyon ng mga huwes, lalong-lalo ng Supreme Court because we are a country ruled by laws, no? Attorney, if ever man na magkaroon ng worst case scenario, kung baga merong hindi nila kikilalanin yung naging utos ng korte at ipagpatuloy pa rin, igigiit pa rin. Nakahanda naman ang panig ng depensa para dito o anong mga remedyo na inyo pong gagawin? Well, definitely po nakahanda, but hindi ko muna siguro i-particularize o specify yung aming mga remedyo as to not preempt our next steps. At nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na if ever man na mabasura ito at hindi na, kumbaga, halimbawa, kung wala na magfa-file sa susunod na taon, Pebrero, ng panibagong impeachment case, hindi na uusad kasi alam natin malapit na rin yung presidential election for 2028. Baka magiging abala na sila sa ibang mga usapin. Ang sabi ni Vice President Sara, ilalatag pa rin nila yung panig po ng Vice Presidente doon sa mga akusasyon laban po sa kanya, sa public forum. Kasi ang binibigyang diin nga, sa tamang forum, ipinapaliwanag kasi may kaso na nga kayo. In-impeach na nga sa Kamara, nag-aantay na lang kayo na umusad talaga hanggang sa Senado para doon lahat ng mga explanation po ninyo. Pero sabi niya na if ever man na hindi na umusad ito, magsasalita at magbibigay pa rin po ng panig siya. Ito pa rin po ba ang nakikita na magiging hakbang po, particularly sa depensa po ng pangalawang Pangulo? Opo, well, unang-una, hindi ko po ako kasi nakakausap ang ating Vice Presidente ng masinsinan ukol dyan. Pangalawa, hindi na kasi ako spokesperson ng ating Vice President, no? But what I can say is kahit naman ngayon, basta nasa tamang forum, nasa tamang panahon, ay sinasagot po namin yung mga aligasyon laban sa kanya. No? Nabanggit ko nga kanina yung mga kasong nakabinbin laban sa kanya at bawat isa dyan ay sinasagot natin exhaustively. Ngayon, doon sa nasabi niya na ilalatag niya sa isang public forum, nasabi naman yun, alam naman natin, kilala naman natin ng Vice Presidente na whatever she says, she really means. No? So siguro, hintayin na lang natin siya at mga kasunod niyang pahayag kung kailan mangyayari yung mga bagay na yan. Alright, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Well, nagpapasalamat po kami sa ating mga kababayan na talagang nagmamasid, no, at nagmamatyag sa mga nangyari sa ating bansa. At pangalawa, siguro po panawagan na lang na sana ay galangin nating lahat, whether pabor tayo o hindi man, we don't necessarily have to agree with the Supreme Court decisions, no? Yan ay we are entitled to our own opinions. Pero kahit papaano, sana at the end of the day ay galangin natin because the Supreme Court is in fact the final arbiter, no? Pagdating sa mga disputes, especially in terms of the interpretation of our Constitution.